Alam mo ba na may kwento tungkol sa isang nakatagong kayamanan sa Pilipinas na hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan? Isang kayamanang maaaring nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. At kung totoo man ito, posibleng nakabaon lang ito sa ilalim ng ating mga paa. Ito ang tinatawag na Yamashita Treasure, ang sinasabing kayamanan ng mga Hapon noong World War II. Pero totoo nga ba ito? O isa lang itong alamat? Tara, alamin natin ang misteryo sa likod ng nawawalang kayamanan ni Yamashita. Noong World War II, ang Hapon ay nagkaroon ng kontrol sa malaking bahagi ng Asya, kasama ang Pilipinas. Isa sa kanilang pinakamalalakas na general noon ay si Tomoyuki Yamashita, na tinaguriang The Tiger of Malaya. Ayon sa mga teorya, habang lumalakas ang puwersa ng Allied Forces, nagsimulang ilipat ng mga Hapon ang kanilang mga nakulimbat na kayamanan mula sa iba't ibang bahagi ng Asya patungo sa Pilipinas. Sinasabing ito ay ginto, mamahaling alahas, at iba pang kayamanan na ninakaw mula sa mga nasakop nilang bansa. Dahil hindi na nila ito nadala pabalik sa Japan, sinasabing itinago nila ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas, sa malalalim na kuweba, tunnel, at mga liblib na lugar. May iba pang nagsasabi na mismong si General Yamashita ang nag-utos na ibaon ang kayamanan sa ilang lihim na lokasyon bago siya mahuli ng mga Amerikano noong 1945. Maraming teorya kung saan posibleng nakatago ang Yamashita Treasure. Narito ang ilan sa mga lugar na madalas ikinokonekta sa misteryosong kayamanang ito. Baguio City. Dito mismo sumuko si Yamashita sa Allied Forces noong 1945. May mga nagsasabing posibleng may itinagong kayamanan sa ilalim ng mga lumang tunnels sa lugar. Mindoro. May ilang treasure hunters na nagsasabi na may natagpuan silang gintong coins at artifacts sa mga kuweba dito. Davao and Mindanao Region. Ilang reports ang lumabas na may mga sundalong Hapon na nagtago ng kayamanan sa mga lihim na tunnel sa malalalim na gubat sa Mindanao. Rizal and Cavite. May mga lumang kwento na may natagpo ang lumang mapa na naglalaman ng lokasyon ng isang lihim na kayamanan sa mga kabundukan sa lugar. Mga treasure hunters. Maraming treasure hunters ang naghahanap ng Yamashita Treasure. May ilan na nagsasabing may nakita silang gold bars o artifacts, ngunit karamihan ay walang solidong ebidensya. Mga nahanap na bakas. Noong 1970s, isang treasure hunter na nagngangalang Rogelio Roxas ang nagsabing nakahanap siya ng isang gintong estatwa ng Buddha na may kasamang gold bars sa isang tunnel sa Baguio. Ngunit kalaunan, ito raw ay kinuha ng gobyerno. Mga simbolo at mapa. May mga lumang mapa at simbolo na sinasabing ginawa ng mga Hapon upang markahan ang mga tagong kayamanan. Ngunit marami dito ang mahirap i-decode o maaaring peke. Napakahirap hanapin. Kung totoo man ang kayamanan, malamang na ito ay inilibing sa napakalalim na tunnel na may mga patibong at bitag upang hindi ito madaling makuha. Gobyerno at batas. Sa Pilipinas, may mga batas tungkol sa treasure hunting at kailangan ng pahintulot ng gobyerno para maghukay sa mga pampublikong lugar. Mga alamat at eksaherasyon. Posible rin na ang Yamashita Treasure ay isang alamat lamang, pinalaki lang ng mga kwento at haka-haka. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap sa Yamashita Treasure. May mga naniniwala na ito ay totoo at nagtatago lang sa isang lihim na lugar sa Pilipinas, habang ang iba naman
ay nagsasabing ito ay isang alamat lamang. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang kwento ng nawawalang kayamanan ni Yamashita ay isang misteryo na patuloy na kinagigiliwan ng marami. Ano sa tingin mo? May itinagong kayamanan nga ba? O isa lang itong alamat na binuo ng imahinasyon ng tao? Huwag kalimutang mag-subscribe sa Ikwento para sa mas marami pang kwentong misteryo at kasaysayan. Salamat sa panonood.